Magandang araw mga bata! Ngayong araw na to, tayo ay nasa unang araw sa ikalawang linggo ng ating pag-aaral. Handa na ba kayo? Magsimula na tayo! Mga bata, ano ang iyong nararamdaman sa tuwing ipagdiriwang ang iyong kaarawan? Kapag nakakakuha ka naman ng mga parangal sa paaralan, ano ang iyong nararamdaman? Kapag ikaw naman ay napagalitan ng iyong ina, ano kaya ang madalas mong nararamdaman? O kapag pinagdadamutan ka ng laruan ng iyong mga kalaro? Ang ating mensahe ngayong araw ng Lunes ay, ako ay may emosyon. At ang emosyon na ating pag-aaralan ay masaya o sa Ingles, happy. Masaya. Happy. Tuwing kailan ka nga ba masaya? Naaalala mo ba? Masaya kayo tuwing nakikipaglaro kayo sa inyong mga kaibigan. O nakakatanggap kayo ng mga bagong regalo. Masaya rin kayo kung nakakapunta kayo sa palaruan at iba't ibang mga pasyalan kasama ang inyong mga pamilya. Ikaw ay masaya rin sa tuwing kumpleto at masaya ang inyong pamilya. At lalong-lalo na kung nakakain mo ang masasarap na mga pagkain na iyong paborito. Ang susunod na emosyon ay malungkot o sa Ingles, sad. Malungkot, sad. Malungkot kayo sa tuwing nakakakuha kayo ng mabababang grado sa paaralan at malungkot ka rin sa tuwing nasisira ang mga paborito mong mga gamit o laruan. Malungkot din kayo kapag may mga batang nangaaway sa inyo sa paaralan o sa ibang lugar. At malungkot rin kayo kung naiiwan man kayong mag-isa. Kayo ay malungkot din sa tuwing kayo ay dinadamutan ng pagkain o mga laruan ng inyong mga kalaro. At syempre, nakakalungkot din kung tayo ay napapagalitan ng ating mga magulang. Pero paano nga ba lumaki maging isang masayahing bata? Palaging tandaan, mga bata, na kayo ay maging una, palakaibigan sa ibang mga bata. Ikalawa, maging mapagbigay. Ikatlo, maging magalang sa mga nakatatanda. Ika-apat, maging matulungin sa inyong kapwa. At ang higit sa lahat, maging mapagmahal. Halina't kantahin ang kantang Kung Ikaw ay Masaya. Handa na ba kayo? Paglalahat ng aralin. Kumpletuhin ang pangungusap. Ang lahat ng tao ay mayroong emosyon. Ang mga emosyong ating tinalakay ay masaya at malungkot. Ano ang iyong mararamdaman kapag nakatanggap ka ng bagong laruan? Masaya. Kapag ikaw naman ay napagalitan ni nanay dahil sa isang kasalanan? Malungkot. Kapag sumasapit naman ang iyong kaarawan, ano ang iyong nararamdaman? Masaya. Kapag ikaw naman ay hindi sinasali ng iyong mga kalaro at kaibigan? Malungkot. Subukan natin. Sa inyong kwaderno, iguhit ang masaya at malungkot na mukha. Oras na para sa gawain, mga bata. Kumpletuhin ang mga bahagi ng mukha. Lagyan ng masaya at malungkot na mukha. Lagyan naman ng check ang mga bagay na nakakapagpasaya sa iyo sa ilalim na bahagi.
Ngayon, oras na para kumilala ng titik mula sa alpabetong Filipino. Ngayong araw na to, pag-aralan natin ang titik M na may tunog Mga bagay na nagsisimula sa tunog manok. Mata. Mais. Mansanas. Mangga. Mani. Ulitin nyo nga mga bata ang bawat isa. Subukan natin. Anong kulay ang titik M? Banggitin ang mga kulay ng titik M. Kayang-kaya mo yan. Oras na para sa gawain. Kulayan ang mga bagay na nagsisimula sa letrang M. Lagyan naman ng X ang mga bagay na hindi nagsisimula sa tunog M. Hanapin at bilugan sa ilalim ang titik M at kulayan mo ito ng kulay pula. Pagkilala sa bilang isa. Ating balikan. Natatandaan niyo pa ba ang pangalan ng bilang na ito? Tama, ito ay bilang wala. Ito ang bilang isa. Isa. O sa Ingles, one. One. Isa. Isa ang bunga ng puno. Isa. May isang plato sa ibabaw ng lamesa. Isa. Isang isda. Isa. May isang lobo ang bata. Isa. Isang barya. Isa. May isang donut sa loob ng kahon. Subukan natin. Hanapin ang bagay na may bilang isa. Banggitin ang mga bagay na may bilang isa. Kayang-kaya mo yan. Oras na para sa gawain mga bata. Kulayan ng pula ang mga kamatis na mayroong bilang isa sa loob. Hanapin ang mga bagay na may bilang isa. Bilugan mo ito at gumuhit ng linya papunta sa bilang isa. Mga bata, pag-aralan natin ang linyang pakurba. Nakikita mo ba kung nasaan ang linyang pakurba sa larawan na ito? Dito kaya sa bintana. Nakikita mo ba ang linyang pakurba? Tingnan mo naman ang mga lobong ito na nakahugis, linyang pakurba. Tingnan mo rin ang pintong ito. Nakikita mo ba ang linyang pakurba? Ito ang mga halimbawa ng mga bagay na may linyang pakurba. Oras na para makinig sa inyong mga guro para ituro ang paraan ng pagsulat ng linyang pakurba. Oras na para sa gawain. Bakatin ang mga linyang pakurba. Magaling!